Nabunyag sa isang imbestigasyon ng pagkakakilanlan ng isang senador na umano'y protektor ng ilang aktivistang grupo na isinasangkot sa mga radikal na kilos at operasyon laban sa pamahalaan. Ayon sa mga ulat, ginagamit daw ang kapangyarihan at impluwensya ng naturang mambabatas upang hadlangan ang mga legal na hakbang at imbestigasyon laban sa ilang militanteng organisasyon. Lalong uminit ang isyu ng madawit sa usapin si House Speaker Martin Tambaloslos at unang ginang Liz Months. Ayon sa ilang dokumentong isinumite sa isang fact-finding committee, may ugnayan daw sa ilang opisyal ng gobyerno sa mga hakbang upang palusutin ng pondo at suportahan ang ilang grupo sa ilalim ng ngalan ng civil society na ang iba ay may koneksyon umano sa mga makakaliwaang kilusan. Dahil dito, nananawagan ng ilang sektor na dapat ng kasuhan at pananagutin ang mga sangkot, gaano man kataas ang kanilang katungkulan. Samantala, wala pang opisyal na pahayag mula kina Tambaloslos at Liz Months ukol sa isyu, ngunit inaasahan ng publiko ang agarang paglilinaw. Sa gitna ng umiinit na sitwasyon, nananawagan ang mamamayan ng buong katotohanan at hustisya. Kami po ay patuloy na magbabantay sa kasong ito at maghahatid ng mga makabuluhang impormasyon dito lamang sa aming himpilan. Alangan na ang kanyang mga impormasyon na ibinibigay ay tumutugma doon sa mga impormasyon na nakukuha ko when I was still part of the National Intelligence Unit of the NPA National Operations Command. So kilala ko siya. So syempre itong si Senate President partner, medyo nagambala sa ganung kwento, di ba? Kaya niya pinapush niya, sige ituloy niyo yung pag-imbestiga dyan kasi may involved na taga-Senado. Senate President Mig Zubiri urges the House of Representatives to continue its probe into Sunshine Media Network International, particularly the claim of host Jeffrey Celis that House Speaker Martin Romualdez had spent 1.8 billion pesos in travel expenses, attributing the information to a Senate employee, and urges the House to continue its probe and press for the name of the alleged source. Diba? So, kaya kumbaga, may basbas. Sabi niya, kung hindi niya mapipilit yan, i-exercise niya yung power of contempt. Yun yung message ni Senate President. So, pero syempre, ang sabi ni Ka Eric, hindi daw siya pwedeng pilitin because of the Soto Law. And at the same time, sabi niya, lahat ng sinabi niya nung unang hearing kung pwedeng ma-withdraw. Tanggalin sa records, partner. Okay. Kasi daw ay hindi daw siya represented by a counsel. Okay. Okay? Hindi siya represented. Mr. Chair. Okay. And the previous statements made, Your Honor, Mr. Chairman, please, were made without the competent advice of legal counsel. That's why I was requesting humbly for this honorable committee chaired by Congressman Tambunting that all those testimonies regarding the testimonies I made here can be stricken off the record if it may be considered as a request. Because those are inadmissible. Maliwanag naman yung rules kapag nagkakaroon ng hearing sa House of Representatives. So, ano ba sinasabi? Appearance of counsel. Sabi rito sa Section 13, the person at whose instance the inquiry was initiated may be represented by counsel. So, ibig sabihin, hindi naman siya mandatory. Kung choice mo na magkaroon ka ng counsel during the hearing, choice mo yon at hindi ka naman pipigilan dahil bibigyan ka naman ng karapatang makakuha ng sarili mong counsel. Pero hindi ibig sabihin na bago ka magsalita dyan, dapat ikaw ay may counsel na. So makikita nyo po yung difference, no? Kapag ang hearing lang ay sa House of Representatives, may be represented by counsel. Pero tignan nyo po, yung RA 7438, ito ay patungkol sa karapatan ng mga taong naaresto, nakulong, or under custodial investigation. Ano sinasabi ng batas? Section 2, rights of persons arrested, detained, or under custodial investigations. Duties of public officers. A. Any person arrested, detained, or under custodial investigation shall at all times be assisted by counsel. So, yung word na shall, hindi papayagan magkaroon ng anumang tanungan at magbigay ng sagot
ang taong nakadetine o naaresto o under custodial investigation nang walang nagre-represent na counsel. So anuman ang makuhang pag-amin, mga kwento o pag-amin mula sa mga taong naaresto, nakulong, or under custodial investigation, yun po ay inadmissible. Hindi po yun tatanggapin sa korte. So, ang anumang makukuha sa inyong sagot, habang nagkakaroon ng pag-iimbestiga ang House of Representatives at wala kayong counsel, hindi po yan makukonsider na inadmissible. Kasi, hindi po yan mandatory na dapat ay meron kayong counsel. Maliwanag po yan. Although sinasabi, a witness shall be informed by the committee or subcommittee that he, she may be represented by counsel. So alam naman po, 'di ba? Alam naman po ni Ka Eric na mayroon siyang karapatan sa counsel. 'Di ba? Nagtatanong nga siya, gusto siyang i-represent. Gusto nga sana niyang i-represent siya nila Attorney Mark Tolentino. Pero mapapansin niyo po, hindi nga po nagboluntaryo sila Attorney Mark Tolentino na siya ay i-represent. Bakit? Kasi ang nire-represent lang nila Attorney Mark Tolentino at nung ibang abogado ron ay SMNI lang. Hindi nila nire-represent ang mga anchor or host ng programa sa SMNI. Sa maliwanag dito, na alam naman ni Ka Eric na pwede siyang kumuha ng counsel. Ang nakakapagtaka, alam niya na at alam niya maisasalang siya, bakit hindi siya kumuha ng sarili niyang abogado? Ang gusto kasi yata nilang palabasin at that time, kaya itong sila Attorney Mark Tolentino ay sa SMNI lang, nais na lang palabasin na wala silang kinalaman sa mga sinasabi ng mga host ng laban para sa bayan. Kumbaga black timer sila. Nagbabayad lang sila sa SMNI, so nagbabayad lamang sila ng kanilang oras. So yung SMNI, pati yung Suara Sub Corporation, ay wala silang kinalaman sa mga binabanggit or na i-discuss ng mga host na nasabing programa. Yun ang nais na palabasin sa tao at sa mga mambabatas, kaya sinabi nila ang i-represent lamang nila ay ang SMNI. Kung tutusin, humihingi na ng tulong si Ka Eric dito nung oras na yon, yung unang hearing. Pero hindi nag-lift ng finger sa Attorney Mark Tolentino to help him out. Hindi sinabi na Attorney Mark Tolentino, I am volunteering myself to act as counsel for Mr. Eric Celis. Walang ganun. Saka kung mapapansin nyo naman sa pagsagot ni Ka Eric Celis, alam naman niya yung tungkol sa batas. Hindi nga siya mapaamin kung sino yung source. Pero syempre, humingi siya ng apologies noong nalaman niya na parang saliwa or magkaiba yung naibigay sa kanyang info doon sa records na naipalabas ng House of Representatives tungkol sa expenses ni Speaker at buong miyembro ng House. Represented by a counsel. Okay. Okay? Hindi siya represented by a counsel. Kumbaga, yung mga sinabi niya doon, dapat baliwalain na. Tanong po, alam nyo, lagi nyo sinasabi Soto Law eh. Ano pong portion ng Soto Law ang tinutukoy nyo? Anong particular provision sa Soto Law? Pakibasa po. I will, Mr. Chairman, I will request my counsel to give me the particular provision, or they may be allowed to reference the particular provision. We are requesting you. I don't have the copy of the Soto Then Law. I will suggest that the council give him a copy of the Soto Law. Because we do not, you're only supposed to, like I said earlier, hindi ho kayo pwede magsalta. Yan magsalta si Ka Eric. Mr. Chairman, may I be allowed to read the pertinent provision from the Soto Law? Without prejudice, this is section 1 of 1145 as amended. Without prejudice is inability or ability under the civil and criminal laws, any publisher, owner, or duly recognized or accredited journalist, whether reporter, writer, contributor, opinion writer, editor, columnist, manager of media, or other media practitioner involved in the writing,
editing, production, and dissemination of news or mass circulation of any print, broadcast, wire service organization, or electronic mass media, including cable TV, television, and its variants, cannot be compelled to reveal the source of any news item, report, or information appearing or being reported or disseminated through other or the said media which was related in confidence or reported in confidence. Above mentioned media practitioners, unless the court or the House of Representatives or the Senate or any committee of Congress finds that such revelation is demanded by the national security of the state. Eric, Your Honor, pero may magkakaroon po chair para maliwanag. Mr. Chairman, can I explain the provision? I will have to answer first the position raised by the witness. Ang unang po sinabi nyo, accredited journalist. Kayo ba'y accredited journalist? Kay Eric, kayo pong tinatanong po. Kayo po ba'y accredited journalist? The accreditation or the license to practice journalism does not require any particular organization or government entity to give us license or accreditation for broadcast. If you are referring, Mr. Chairman, to KBP, membership to KBP is voluntary. KBP is not an absolute regulatory power for broadcast. So ano We are like an NGO and private organization. ano pong basihan nyo, basihan ng provision niyan, nung sinabi niya kailangan accredited, kayo nag-cite ng batas. Kayo nag-cite ng prohibition. Mr. Chairman, Accredited journalist, hindi ho kayo, sino dapat mag-accredit sa inyo? the Seminay is an accredited and franchise-granted media. And therefore, the prerogative in the decision for editorial decision who can broadcast or cannot broadcast in their station rests with the franchise granted to them. Therefore, hindi po kami required na maghingi ng pahintulot sa gobyerno na mag-broadcast kami doon. Dahil kami po ay bahagi ng isang media organization na may legitimate existence as granted by franchise. Yes, but remember, may disclaimer. Ang sabi ng SMNI, hindi po nila pananagutan ang gagawin nyo. At hindi na nga raw kayo empleyado, sabi nila. So, ergo, hindi ko namin agad-agad kaya tanggapin yung inyong mungkahi. Pakalawa, I would like to remind you that this is a house inquiry which is provided for by the SOTO law. And third, tatanungan ko, security of state, binanggit nyo. Ano po ibig nyo? Ito ba yung security of state? Tingin nyo itong isyong to, which is an exception? Ang 1.8 billion na pagtatanong ko po, Your Honors, Mr. Chairman, ay hindi po threat to national security. Kapag ito po ay tinatanong ng mga media practitioners at ng mamamayan patungkol sa tamang pangangalaga sa pundo ng bayan. And I believe Congress is not exempted from public transparency and accountability in the disposal of public funds. Alam po ninyo. It's not an issue of Mr. Chair, I think public I still have security. the floor. Yes. Huli ang katanungan. Alam po niyo yung security of state sa amin. Ito po yung sinabi nyo na empleyado ng Senado ang nagbigay. Sa amin, yan po ay seguridad ng ating institusyon, seguridad ng ating bayan. Ano malalaman kung totoong may source si Ka-Eric? Kasi SOTO law plus onion skin doctrine. Loophole. Oo. Hindi, ito yung sa akin, partner. Okay, sige, na, partner. kung hindi nyo makuha, di ba? Kung hindi nyo makuha yung source, ano yung point? Ano yung point para alamin nyo pa yung source? Isa-isayin lang natin, partner. Kailangan ba talaga malaman yung source? For me, napaamin nyo ng fake. Okay. Paamin nyo ng fake. The Honorable J.J. Thank you very Suarez, much. you are recognized. So thank you very much, Mr. Chair. So let's just go back to points that have already been established. Number one, the statement that you issued were false. You admitted it and you apologized for it last hearing. I know, I understand yung Mr. Chair. Sinasabi mo, kino-compare mo yung unang source mo dun sa pangalawang source mo. Sinasabing pareho, Yun. which is pareho silang mali. Yes, Hindi now, ba? if Ngayon, that is Mr. the Chair, case. tanong ko sa iyo, aminin mo ba na mali yung impormasyon mo?
Ngayon po. Yes, Mr. Chair. Yes, that's why we need vetting. Kaya nga hindi namin inilabas as a special report or news. It was a commentary Mr. Chair, question. It was a commentary sa question. very clear, it is on record, it is on the minutes, inaamin po ninyo na nagkamali kayo ng information ninyo dahil sa nasabi nyo 1.8 pero 4.3 lang. Now, since nagkamali kayo, are you willing to recant your statements and apologize to Congress? If that will heal the wound of the degree of an amount of insult that was forwarded to Congress, kung ganun pong epekto niyan, wala pong problema sa akin personally yon. Because trabaho po namin na kilalanin ang pagkakamali kung may pagkakamali. Pero trabaho din po namin ang magtanong kung may dapat itanong. Ang pagpapaliwanag po sa mga datos na ito ay isang oportunidad na nanggaling doon sa pagtatanong. And we are very much willing to admit that indeed the source was wrong. Pag ano yan, kasi napakinggan ko tayo, saka napanood ko, pag isa-isahin at pagtagni-tagniin natin. Sinabi mo, okay, binanggit ba talaga niya? Nag-apologize na siya. Oo, pero, oo, nag-apologize siya. Pero, ang sinabi niya na partner, yun ay base lang sa kanyang source. Oo. Hindi talaga hindi galing sa kanya. Galing mismo sa kanya. At patanong daw. Oo, yun nga, oo. Patanong. Oo. So ang pinipiga ngayon ng mga sino yung sabi? Oh, sino yun? Yung source mo. Taga-Senado. Oo. O syempre na-alarma naman si Senate President. Oo. Number 2, you mentioned that your source is from Senate. And Caselis, Mr. Celis, the law that you have just stated that you sought to use to protect your right and not to reveal your source apparently has been ruled cannot be applied. So therefore, I'm asking you again, dahil may kinalaman na may mabigat po ang kinalaman ang repercussions nito You're talking about interparliamentary relationships between the House of Representatives and between the Senate. And none other than the Senate President has already issued a statement about this. So I don't think you see the gravity of the statements that you have issued between both houses in Congress. Na taga-Senado. Oo. O syempre na-alarma naman si Senate President. Oo. No. Tuloy nyo yan. Kasi nandito daw pala yung tao. So ngayon, kahit na inalok siya ni Congressman Sino ba ang mga close niya dyan sa Senado? Yan ang dapat din natin alamin. Dati daw siyang si PPNPA, miyembro ng dating si PPNPA. Oo nga. So, ano siya? Balik loob sa gobyerno. Oo. Yon. Kaya, di ba, yan yung kanyang advocacy. Okay. So, anong nangyari, partner? Hindi siya mapilit because of the Soto Law. So, ngayon ang kinwestiyon ng mga congressman, teka lang, sa Soto Law, ang inaano lang dito, ang cover dito, accredited broadcaster. Sabi niya, accredited ka ba? Sabi niya, di ba? Tapos, sabi niya, ang pagpapractice daw ng broadcasting, hindi naman ibig sabihin dapat miyembro ka ng isang organization. So, paano pala? Kasi Basta hindi siya miyembro ng KBP. Kasi ang pagmemiyembro ng KBP, partner, pwede ayaw mo naman, wala ng GMA. But sabi mo kahapon, partner, quote kita. Oo, okay. Miyembro ang SMNI. Yeah, oo. So, obligado si SMNI na lahat ng e-eri doon. Dapat miyembro din. So, kasi pag lumabag ka, partner, sa Code of Ethics ng lahat ng miyembro dapat may talaga, may kakaharapin silang dyan, partner, na parusa. So, in other words, dapat hindi siya umi-ere. Oo. Kasi miyembro nga sila ng KBP. Di ba? Yan ang nasa partner nasa patakaran dyan ng KBP. Once yung isang estasyon miyembro, sakop ng kapisanan naman, dapat lahat ng mga umi-ere dyan, partner, accredited. May hawak-hawak silang partner, accreditation. Oo. Yun ba yung tatawag na dapat accredited? Oo. So ano kaya
dapat makita natin sa definition ni nung ginawa ang batas na to, yung 11458, ano ibig sabihin ng accredited broadcaster? Yes. Oo, tama. Diba? Kung yan ay nasa sakop, partner, doon sa sinasabi niyang SOTO law. Oo. Kasi kung malinaw na sinasabi doon sa batas na yung batas na yun ay pupwede lang i-practice ng isang accredited broadcaster, talagang medyo partner. Sabi niya, any publisher, owner, or duly recognized or accredited journalist, writer, reporter, contributor, opinion writer, editor, columnist, or media practitioner, partner. Oo. So, how can we define duly recognized and accredited? So, ibig ba sabihin, ilang beses na ba nagtrabaho si Ka Eric as parang commentator? Parang bago lang ata yan, partner. Makukonsider ba siya na duly recognized para i-practice ang SOTO law or i-avail ang SOTO law? Anyway, sabihin na natin. Pwede, di ba? Ang sabi naman dito, teka lang, nasa batas din na pwede kang pilitin kapag ang court, Senate, House, and other, sabi ito, any committee, di ba, of Congress finds that such revelation is demanded by the security of the state. So, ano ba yung security of the state? It involves lang ba about terrorism? Kasi feeling ng Congress, sinisiraan ang institusyon sa mata ng tao. Di ba? Kapag siniraan ba ang institusyon, makukonsider ba natin siyang security threat? Correct. Kasi meron bang parang ang dating huwag maniwala sa institusyon na to? May ganun ba? Pag sinabi natin partner, security threat, di nakasalalay dyan, partner, yung kaligtas, yung seguridad, di ba? Ng Estado. Ng Estado. Kaya nga. So, ang sabi lang kasi dito sa SOTO law, for security of the state, pwede kang i-compel to reveal your source. So, kung hindi naman security of the state ang issue, kung sinabi man nila na 1.8 billion ang nagastos ni Speaker sa kanyang travel, hindi siya papasok sa security threat. Diba? So, pwede bang ma-avail ni Eric ang SOTO law? Sa akin naman, partner. Sige. Wag, pagbigyan nyo na. Kasi, at the time na nakuha niya yung source niya, nag-broadcast siya Diba? Naka-air siya noon. Naka-air siya may mikropono. Naka-live siya sa telebisyon. Saka ilang buwan na rin siyang umi-air broadcast, Diba? Sabihin man natin hindi siya broadcaster, diba? Hindi man siya recognized na commentator, matagal na siya, kumbaga buwan na siya dyan, wala namang question sa pagiging commentator niya. Marami nga lang nagdemanda niya sa kanila, partner. Because of Nag-withdraw na daw ang SMNI bilang miyembro ng KBP noong December 6. Kasi nga, hindi sila nagko-comply. Diba? Paano ka naman magme-member at mag-i-stay kung yung pinaka number 1 na requirement na dapat member ng KBP, hindi mo masunod. Correct. Di okay lang na umalis na kayo. Diba? Kasi mas marami makikitang violation ninyo. Diba? Okay. So, sa akin, dapat hindi na lang pilitin. Diba? Huwag na lang pilitin kung sino source. Kasi, from all your questionings, nakita nyo, nag-apologize siya, na mali yung nakuha niya na info. Yung unang hearing, partner, Okay. Kung sa ibang labas nila na episode sa Laban para sa Bayan ba? Bayan ba yun? Hindi ako sigurado, partner. Hindi ko napanood kung nag-refute ba sila. Sinabi ba nila na totoo pa rin yung kanilang sinabi? So, hindi ko napanood na yun. Basta, during sa first hearing, sinabi niya na, ngayon nalaman namin, we will just apologize kasi
mali yung nasabi. O naitanong on air. But still, sabi niya, it's in the form of the questioning. Pero feeling kasi ng mga taga-Congress, hindi, even if it's in the form of the questioning, may malis. Kasi bakit? Sino ba tinatanong nyo? Diba? Sino ba tinatanong nyo doon? Sino bang involved? Ang involved daw kasi siyempre Congress. Si Speaker. Nagtawag ba kayo kay Speaker or may kinausap ba kayong taga-Congress to ask that question? Oo. Para maging balance. Sabi ni Ma'am Lorraine Badoy, wala. So, kahit sabihin mo na in a form of a question yan, may malis kasi hindi naman kayo nagtanong. Oo. Ba, wala kayong, hindi nyo inalam. Oo. Ganun kasi dapat partner. Oo, yung balance media partner. Kung sinong involved, okay, may tinatalakay kay issue, dapat kunin mo din ang panig niya para mabigyan din siya ng pagkakataon na para may explain partner, di ba? Oo, yung kanyang sarili doon sa issue na kung saan iniuugnay siya. Okay, sabi ni Maylin dito, attorney, kaya po nila pinipilit si Celis kasi po gusto nila malinawan kung may source talaga na pang-aaway na pinag-aaway ang Congress at Senado. Pwede, ba? Pero, yun na nga, partner. Mahirap kasi pilitin especially source. So, kung paniwala nyo wala, ito pa kasi partner. Mga kayubi, pakicheck nyo nga to ha, kasi ito nadinig ko. Parang ang sabi ni Ma'am Lorraine Badoy, yung naging source ni Ka Eric, kaya siya naniniwala dahil matagal na itong magkakilala. Parte pa sila ng CPP-NPA. Tama ba ako, mga kayubi? Basta yun na nadinig ko Diba? So, yun ina-analyze ko, kung parte ng CPP-NPA, yung nagbibigay sa kanya, kaya may info na nakukuha. So, kung itong miyembro na pinaniniwalaan ni Ka Eric, na dati taga CPP-NPA, nasa Senado. Yun yung sinasabi nila doon nung nakarang hearing. Mr. Chair, may I explain, Mr. Chair? Okay. Yung pagkakaintindi ko dito, Mr. Chair, yung source ni Ka Eric, long-standing na relationship yan, dekada, kasi kasama niya yan sa CPP, NPA, NDF. So parang meron na silang sariling palakad na they really trust each other already. So, hindi siya yung parang nanggaling lang dito. Kung you get what I'm saying, Mr. Chair, parang matagal na silang magkakakilala. And, at maraming beses, siguro yung, hindi lang siguro, sure ako dito, na yung batting average nung kanyang source ay mataas, no? No further answer about that, sir. No, it's yes or no. Does he work in Congress? No, sir. No. Okay, because in your statement, you said, based on my source in Congress, gumastos si Speaker Martin Romualdez. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!